Asek, magandang hapon sa inyo. Si Henry Uri po, are. Ay, Ka Henry, magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat ating taga-subaybay. Kami na patawag sa inyo. Mayroon bang mga produktong agrikultura, gaya halimbawa na inaangkat natin, na apektado nitong giyera sa Middle East? Ka Henry, ang malamang na unang maapektuhan sa atin yung ating fertilizer. Kasi yung ating fertilizer ay fuel-based saka natural gas-based. Matandaan natin nung Yung sa Ukraine, ano? Yung Ukraine at saka Russia, umabot hanggang 3,000 yung presyo ng Kada sako? fertilizer. Kada sako? Kasi from 1,000, wala pa, 800, 900, pumalo ng ganun kalaki. Oo nga. Paano po ngayon kaya? Baka mas malaki pa ang itaas sa presyo ng abono ngayong masyadong malalim ang sabi ho kasi ng DFA . Baka tumagal pa ng 4 hanggang 8 linggo raw itong gyerang ito. Yan ang dyan magiging depende ka, Henry, kung magiging prolong itong ating nararanasan na problema sa gitnang silangan. Yun yung kagaya nga ng explanation ni Secretary Frederick Go, kung talagang mahaba, mas magiging malaki ang impact niyan. Hindi lang sa agrikultura, sa maraming sektor dahil marami yung umaasa sa fuel-based na mga kahit sa gasolina, crudo. Sa ngayon ba, Ikuan, magkano ang presyo ng kada sako ng abono? Naglalaro sa magkano? Ngayon nasa mga 1.5 hanggang 1.7, depende sa uri, kung urea complete. Medyo stable no? Asek, medyo stable ang abono ngayon, ang presyo. Ngayon, napaka-stable pa yung presyo. At kasi kung ang mangyari niyan, kung magmamahal yan sobra, una, pwedeng bumaba yung productivity dahil magbabawas ng gastusin, magbabawas ng gamit ng fertilizer, or i-maintain nila yung kanilang level ng usage ng fertilizer. Pero tataas naman yung kanilang gastusin, liliit yung kanilang kita. Oo nga. O di balik, sa bagay na yan, meron naman nung maaasahan, wag naman sana, pero worst comes to worst, sa pangkalahatan, meron bang hawak pang pera ang DA na maaaring pang-ayuda sa mga magsasaka mangingisda? Sa ngayon ka, hindi, meron ang DA na 150 million at yung 100 million nun nasa amin na. Ito yung para sa fuel subsidy ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ayun. 50 million sila ngayon. 5,000 sa mga farmers na registered sa RSBSA at merong pagmamay-ari ng makinarya o nagre-renta. And then doon naman sa ating mga mangingisda, 3,000 para doon sa nagmamay-ari ng bangka na hindi tataas sa 3 gross tanner. Very good. Although kung titingnan natin ito sa pangangailangan, medyo manipis-nipis itong 150 million. Kanya lang, maigi kaysa sa wala naman ito. Yes, yun talaga. Kung tutuusin natin, one time lang kasi na-release yan. Depende kung gaano talaga tatagal itong problema. Kung maikli lang, makakatawid na yung ating mga magsasaka at mangingisda. Manipis at any rate, paanong distribution? Yung ayudang yan, nagsimula na ba? Yung 100 million na yan, paano kung nyo ipamimigay yan? Anytime pwede yung mag-start kasi yung 100 million na sa amin na Ka Henry. At naglabas na rin ng guidelines kasi 2025 budget pa namin ito. Okay. Memorandum Circulars 35 and 42 na magsisilbing gabay namin guidelines sa issue 1. Ito ay i-issue through the Interventions Monitoring Card. Parang card. Pag nagpagas sila, ito na yung kanilang ipambabayad. Pero as we speak, hindi pa nag-start yung distribution? Hindi pa. At nagkaroon na ng mga pagpupulong sa mga susunod na araw, pwede na mag-start. Baka early next week o next week, baka meron na tayo niyan. Yes. Mukhang kasama naman yung mga mangingisda sapagkat ang ginagamit ng mga bangkero ng nangingisda, diesel . Yes. Meron sila. Tag 3,000 yung ating mga mangingisda. One time release ito at nangako naman yung ating pamahalaan kung talaga magiging prolong. Pwede pang hopefully madagdagan
ng ayuda sa ating mga magsasaka at mga Ayan. Kumusta naman ang supply ng bigas, ng ulam, baboy, manok, isda, ano pa ba? Yung mga pangunahing hapagkainan, Asek, wala namang shortage pa na nararamdaman tayo dahil dito sa giyerang ito. Gusto nating i-assure ka, Henry, yung ating mga kababayan, lalo na sa ating bigas, na maganda yung ating inventaryo at yung supply natin. Yung ating import na sa mga more than 700,000 metric tons na sa unang 2 buwan ng taon. Plus, nag-peak na yung harvest natin ngayon, March hanggang April. At inaasahan natin, maganda kasing harvest natin pag dry season, lalo na walang mga pagulan. So, tatawid tayo hanggang sa susunod na anihan pagdating ng September, October. May lean months tayo ng August, September. So inaasahan natin magkakaroon uli ng additional imports by that time. Plus yung mga fuel assistance, magagamit yan para sa susunod natin na cropping season pagdating naman ng Mayo hanggang Hunyo. Yung baboy, manok, walang problema sa supply, Asek, wala naman. Ganun din yung ating mga karne. Wala tayong problema naman. Teka, yung iba-iba palang may mga ahensya ng pamahalaan, kung di ako nagkakamalit, mga LGUs na nagpapatupad na ng austerity measures dahil dito sa binabawasan na yung mga unnecessary travels and all. Sa EDA ho ba, may advice na rin kayo na magkakarpooling na muna tayo, wag na munang larga ng larga kung saan-saan yung mga sasakyan? Nagkaroon na ng advisory na yung pagtitipid ng paggamit ng gasolina at saka ng kuryente, Henry, dahil hindi isa sa pinakamalaking bureaucracy ng ating gobyerno. Marami tayong sasakyan at pwede rin i-consider yung 4-day work week at yung carpooling at yung mga unnecessary travels talagang maiwasan. So may advisory na si Secretary Laurel? Yes, sabi na sa ating mga tauhan sa Department of Agriculture. Ayan, so pagpitada ng alas 5 at wala na naman tao, ay patay ilaw. At yung aircon wag na lang masyadong babad. Mukhang ganun ang direksyon. Dapat nakaset sa 24 o 25. Ayan. Na yan. Ayos. Talagang ang problema lang, itagbanas pero mapagkakayam-kayaman na naman yung kaunting lamig na yan, ano? Yes po. Sek, salamat ng marami sa inyo. Ingat kayo. Maraming salamat din, Henry. Mabuhay ka pala. Si Carnel de Mesa.